It's time for DJ Rocky's Secret Files. Babayaran ka namin ng 20,000 pesos kapalit ng katawan mo. Yan ang isa sa pinaka hindi ko malilimutang mga salitang narinig ko sa tanang buhay ko. Itago niyo ako sa pangalang Siya. Nakatira ako sa Cavite. Ako yung tipo ng tao na happy-go-lucky. Ako rin yung tipo ng tao na go with the flow lang. Trip ko talaga is makipag-meet through social media. Pero hindi po para makipaglandian, kundi gusto ko lang naman maging masaya kahit panandalian. Madalas kasi nag-aaway kami ng papa ko. Kaya madalas din, nagpo-post ako through social media na meet tayo sa ganitong lugar. Gusto ko lang namang magkaroon ng marami pang mga kaibigan at mga makakainuman. Hindi naman sa pagmamayabang pero malakas ang loob ko sa pagharap sa kung sino-sinong tao. Mas natatakot pa nga ako sa multo kesa sa tao. Ang nangyayari madalas, ang ending ng meet-up is inuman. Go lang ako kasi alam ko sa sarili ko na hindi ako mabilis malasing. At hindi ako nakakalimot ng kahit anong bagay pagdating sa alak. Ganyan yung gawain ko sa paglipas ng mga taon. Then one time, nag-post ulit ako sa Facebook na makikipag-meet uli ako. Mas pabor sa akin yung same location lang kami para alam ko yung lugar. Hanggang sa lumipas ang ilang mga minuto. Madami ang nagko-comment dun sa post ko. Pero may isang tao na nag-comment na talaga namang pumukaw ng atensyon ko. Nung mapansin ko siya na nag-comment ng, "Tara, kita tayo ngayon. Taga Cavite lang din ako. Panotice na din ng PM ko." Nag-reply naman agad ako ng, "Sige." Tapos, nagpunta ako sa Messenger para hanapin yung pangalan niya doon sa message request. At sa wakas, nakita ko na siya. Nireplyan ko siya. Inaaya niya nga akong uminom ng araw na yon. January 16, 2019. Kaya naman pala nag-aaya kasi sweldo day. So ayun na nga. Pumayag ako. Basta, sinabi niya lang na dalawa lang kami. Sabi ko, oo, okay lang. Kasi sa isip-isip ko, malakas naman ang loob ko. Tsaka, sa Cavite naman kami magmi-meet. Fast forward. Nagkita na kami sa tagpuan namin. Nagkakumustahan. Nagkasabihan ng, "Ang ganda mo at ang gwapo mo." Inom na ako. Parang ang boring pag puro usap lang nang walang halong iniinom. Kasi lasinggera talaga ako eh. Tas inaya ko na siya kung saan kami magiinom. Sabi ko, "Sa Bar East tayo, may alam ako." Sagot niya, "Ba't sa bar? Maingay dun eh." Sabi ko naman,
Saan mo ba trip? Sabi niya, sa lugar kung saan tayo lang. Sabi ko ulit, saan nga? Pagkaraan ng ilang segundo, sumagot siya ng, sa hotel. Pwede ka ba? Magiinom lang tayo, tsaka tahimik. Tapos, safe pa sa hotel. Kasi may mga guard naman doon eh. Di ka naman mapapahamak. Ano? May alam ka ba? Sagot ko sa kanya. Sige. Basta iinom lang tayo ah. After that, uuwi na tayo. At oo, may alam ako. Kaya naman, dinala ko siya kung saan kami nagpupunta dati ng ex ko. Basta kasi usapang alak, hindi ako makatanggi-tanggi. Ewan ko ba? Pakiramdam ko, uhaw ako lagi sa alak. Fast forward. Naglakad muna kami papunta sa sakayan ng jeep. Nakasakay na kami ng jeep at nakarating na din kami sa hotel na yon. Pagkababa namin, huminto muna kami at sabi niya, may ite-text lang daw siya na importanteng tao. Sabi ko naman, sige, take your time. Nung dapat tatawid na kami, para magpara, bigla niyang sinabi na, ay, wag na lang pala dyan. Baka may makakita sa akin. Sabi ko sa kanya, ganun ba? Sige, saan na lang? Bilisan na natin kasi tumatakbo yung oras. Nagkita kasi kami, 8:00 ng gabi. So, 9:00 na ng gabi, hindi pa rin kami nakakapag-check-in. Ilang segundo pa, sumagot na siya sa akin. May alam ako. Malapit lang din dito. Sa katunayan, walking distance lang. Sagot ko sa kanya, sige. Tapos ayun, naglakad-lakad na kami. At narating na nga namin yung hotel na tinutukoy niya at malapit nga lang. Fast forward. Nakapasok na kami sa loob. At nakapag-inuman na din kami. Lasing na nga ako at para bang siya, hindi pa. 11 p.m, nag-iinom pa kami sa hotel. Nang mapansin kong sige ang hawak niya sa phone niya at text siya ng text. Sabi ko, sino bang ka-text mo? Nagiinom tayo tapos nagsiselfone ka. Boring ka eh. Sagot naman niya, wait lang. May surprise ako sa'yo. At sumagot naman ako ng, ganon. Sweet mo naman. Hanggang sa biglang nagring ang doorbell. At binuksan ng lalaking kasama ko. Laking gulat ko na lang nang merong pumasok na 4 na lalaki. Sabi ko sa kanya, eto ba yung surprise mo sa akin? Anong gagawin niyo sa akin? At ang sagot niya sa akin, papaligayahin ka lang namin. Matagal na kasi kaming hindi nakakatikim ng babaeng maganda. Chubby, pero sexy at yummy na katulad mo. Huwag kang mag-alala. Babayaran ka namin ng 20,000 pesos kapalit ng katawan mo.
At nangyari ang hindi dapat mangyari. Tandang-tanda ko yun. Hinawakan nila ako sa kamay at sa paa ko para hindi ako makagalaw. Hinahalikan ako nung isa. Yung isa naman hinuhubaran ako. Yung isa, hinahawakan at sinisisid ako sa maselang parte ng katawan ko. Tapos ginagalaw nila ako ng paulit-ulit. Binaboy nila ako ng paulit-ulit. Ilang oras nila akong ginalaw. Wala akong kalaban-laban. Iyak lang ako ng iyak. Natapos siguro ang lahat ng yun, 2:00 ng madaling araw. Iniwanan nila ako ng pera sa hotel. Iniwan nila akong hubot-hubad. Nangihina. At umiiyak sa galit. Kaya lang naman ako nakikipag-meet. Kasi gusto ko lang maging masaya. Kasi sa pamilya ko, ako lang yung iba. Ako lang yung ampon. Hindi nila ako kadugo. Lahat sila hindi ko kaano-ano. At para bang yung turing nila sa akin, hindi pamilya. Hindi mahalaga. Humahanap ako ng saya sa ibang tao. Tapos ito yung natamo ko. Hindi ako nagsumbong nun. At pinili ko na lang manahimik. Hindi ko alam yung mga totoong pangalan nila. Ang tanging gusto ko lang ay katahimikan. Dahil pag nagsalita pa ako, baka balikan nila ako. Takot na takot ako noon. Hindi ko alam kung kanino ako lalapit. Kasi kung sa pamilya, hindi naman sila maniniwala eh. Tsaka wala silang pakialam sa akin. Sa ngayon, nagpapasalamat na lang ako sa Diyos. Kasi hindi nila ako pinatay. Pero hanggang ngayon, ang sakit-sakit pa rin. Dahil dala-dala ko pa rin yung sakit. Yung pakiramdam na binaboy ka. At sa mga nakikinig ng Secret File, sana meron kayong napulot na aral sa aking kwento. Muli, ako si Sha. At ito ang aking Secret File.